Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout muna tayo. Shoutout, shoutout, shoutout. So, ito yung mga magpapa-shoutout, no? Shoutout, Big Yellow Birdie. Shoutout. Sino pa ba? Si Danet. Si ano to eh? Ano ba name nito ni, ano? Ma'am Monsky. Shoutout, silent viewer daw siya. Tapos si Happy Gray Snake. Hello. Skalampo. Hello. Ma'am Linsudo, hello! Sir Patrick Pelin, Sir Humpy Dumpy, Ma'am Lynn Tamori, Sir Marco Rosales, Janjan Vakal, hello! Aha. Sir PCCP Tech, hello! From Baclaran si Sir Janjan Bakal, ha? Sir Domingo Arador, hello! Sir Edward De La Vega from Santa Maria, Bulacan. Oy, Sir Edward, ikaw ba yung nakakausap ko? PM mo naman ako. May tanong ako tungkol diyan sa Santa Maria. Pa-PM naman. Hello Sir Skybin Torres. No. So magbabasa muna ako ng ng mga comment yung regarding dun sa kagabi, 'di ba? Tingnan natin yung mga nandito. So, hello Sir Ranmes. Aha. Shantomoy, hello. Kasi yung iba wala naman tsambahan basta legit. Sabi gano'n ni Sir Drawmaker, yung opinion ko doon sa buhok, doon sa buhok sir, bakit kailangan saktong-sakto sa camera yung paggalaw ng buhok ni Just Clean? Pwede namang sa kabilang side sa hindi nakaharap sa camera. Pwede naman coincidence, pwede din for the views. Shout out Boss Bungo, salamat. Alam mo inisip ko din 'yan. Tama itong obserbasyon mo, pero kung may tinatawag tayong comparison eh. Tingnan mo yung old videos kasi ni Just Clint, ganun na talaga yung view niya sa selfie niya. Ganon. Pwede kong sitahin itong sinabi mo, kung ngayon niya lang ginawa yung ganong angle. 'Di ba? Pero kung matagal niya nang ginagawa yung ganong angle, hindi ko pwede sitahin eh. Madalas niya nang gawin yun na yun, banda dito sa left side, na hawak-hawak niya yung Walang sound ba yung video ko? Kasi nahinaan ko yata ng volume eh. Walang sound daw. Sorry ha. Next time. Sino pa ba dito yung mga Sabi ganun, wala naman nakakatakot sa lugar, drama. Sabi ni Sir Daddy Dens TV. Sabi ni Ma'am Loribel, legit for me hirap hipan ng ganyan, lalo na kung may kasama naman na iihip sa buhok. For sure yung anino ng pwede, no? Sir Mike Ramirez, hello. Boss B, yan dapat ang puntahan nyo na. Pumunta na si Sir Ed eh. Kasi malayo kasi yung Cavite. 'Di ba? Sabi ni Sir Anywhere TV Adventures, kung hindi paranormal yan, pwedeng may lumipad sa ulunan niya. Nag-cause ng hangin para pakpak ng ibon or insect at tumama sa buhok niya. Shoutout sir. Oo nga, yun din ang iniisip ko eh. Kaya zinom ko eh, baka may lumipad eh. Yung dumapo sa buhok din lumipad. Pero wala akong nakitang eh. Ang gravity sa akin yung tsambang nag-flicker yung yung flashlight. Hello, Gojo Ragdal. Gojo Ragdal na Hidwin from Tarlac po.
Sabi ganun ni Sir Ivan Cruz, negative sa hinipan, Boss B. Kasi kung hinipan yan, gamit ang straw or kung ano, dapat medyo malapit. Oh, pwede. No? Pag malayo nga, siguro, sasabog ang hangin. Shoutout po, multo po yan kasi kakaiba yung movement. Sabi ni Ma'am Angel kanino. Sabi ganun ni Ting Plus, Sir Bungo, binisita ko mismo ang, sige nga, time 6:20, 6:24. Nakita ko may tubig yung flooring sa kwarto. Palagay ko may tulo sa kisame. Okay. Sige. Oy, very good Mismong, ni Just Clint. May bubong sa building. Tingnan natin, 6:20, 6:24. Bago tayo doon sa main content, no? Uy, to be fair, tinutulungan nyo ako, Tingnan natin. 6:20. Pero dapat makikita yung sa bagay tubig yun no. Just clean. Tingnan natin. Unti-unti. 6:20. Anong timestamp? 6:20, 6:24. Sige, tingnan natin. Haunted Ghost. Lumipat ako sa kabilang kwarto para tingnan sana kung anong meron dito. Oo, ganun din. Wala na rin, guys. Pero pagpasok ko sa loob, biglang nangyari to. Kita na yung mga puno dun. Lumipat ako sa kabilang kwarto para tingnan sana kung anong meron dito. Saan yung pumapatak? Ganun din. Wala na rin, guys. Pero pagpasok ko sa loob, Tama naman yung timestamp ko, di ba? May tubig. Tubig sa flooring. Sa palagay ko may tulo sa kisame. Pwede rin, no? Pwede rin. Pero mas maganda sana kung na-capture natin yung droplets, no? Next. Uy, gagaling nyo, Di kaya baka may nahulog lang na maliit na bagay sa ulo niya na sure. Pwede ito, no? Pero kailangan natin ng ng maka-capture sa video, Kailangan natin may ma-capture sa video na ganun, Okay naman kung objective o tamang review lang sa mga kaibigan o kilala mo na content creator para hindi bias. Using Stillman argument na reaction kung meron mang part na hindi ina-agree din sa kanila. Wala yung pagiging biased kasi hindi na mawawala yun 'Diba? Lahat tayo kasi meron nun. No matter how hard you try. Hello, pull the trigger. Ano pa ba ang punto nyo meron dito? Hindi, alam ko wala talaga siyang kasama. Alam ko, I don't know, yun ang sinabi Pero, hindi ko naman kayo mapipigilan kung mag-isip kayo na may kasama siya. Sino pa ba ang... So, yun lang, no? So, proceed tayo dito sa main content natin. Ito yung sa KMJS. Yung... Parang na-reactan ko na to before. Yung lalaking pinaglalamayan daw, dumalaw daw sa sariling burol. Lalaki na hulikam sa Facebook Parang napanood ko na to. na- Or na-reactan ko na yata. kahit daw siya mismo pinaglalamayan. Sa Facebook Live na ito, ang pinaglalamayan di umano na videohan sa kanyang sariling burol na parang buhay na buhay. Oo nga, no? Hindi, pero ganito Pwede kasing ang mangyari, since burol yan, family gathering yan Baka naman kasi kamag-anak mo yan.
Tama ba ako? Baka naman kamag-anak mo yan, pero parang napanood ko na to before eh. Ano bang explanation dito? Baka kamag-anak mo to. Kasi usually pag kamag-anak mo, kamukha mo naman pwedeng pinsan mo o kapatid mo or basta malapit mong kamag-anak. Hindi naman ano yun eh, hindi naman imposible yun eh. Pinakamalapit dyan kapatid mo. Pagka ganyan. Live tayo. Sa FB Live, nakuha ni Alan nito lang October 10. Masaya silang nagkakamustahan ng kanyang high school batchmates. Sa pangalawang gabi ng lamay ng namayapa nilang kaibigan na si Ruel, nag-FB Live si Alan para maipakita ang burol sa mga hindi nakadalo nilang kaibigan. Maya-maya pa, makikita sa likod ang isa sa mga nakipaglamay. Ang lalaking ito na nakaputing t-shirt na di umano sa bahaging ito ng video, tila nag-iba raw ang mukha, sabay biglang ngumiti. Sa paniniwala ng mga kaanak at Wait. Ulitin nga natin. Wait lang ha. So, tao talaga siya na nandun. bahaging ito ng video, tila So ito. nag-iba raw ang mukha, sabay biglang ngumiti. Sa paniniwala ng mga Di ba dahil sa warping lang nung video? Tapos pixelated pa? Confirmation bias ito eh. kaanak at kaibigan, ang mukha na mistulang pumatong daw sa video. Malaki ang pagkakahawig kay Ruel. Oo, kahawig niya nga naman. Ano. Wala naman sa plan ko talaga na mag-FB Live kasi sa dami ng tao, nainganyo ako. Nung in-FB Live ko siya, hindi ko rin napansin actually kung ano yung nandun. Kasi after ko siyang... So hindi siya kamag-anak? Hindi na siya Hindi siya kamag-anak. Ano siya? Parang kaklase? Yung nagbago ang itsura na yon? pinanood. Isa sa aming kabatchmate ang nakapanood na nandoon din nung time na yon at nag-PM siya sa akin na meron daw ba akong napansin na kakaiba dun sa video live na ginawa ko. Pinanood ko siguro siya mga 2 beses bago ko napansin yung kakaiba sa video. Nagpakita yung aming kaklase, si Ruel. Yan. Sa gilid kasi no? Tsaka bakit gagamit pa ng ibang tao? Wala naman daw silang naramdamang kakaiba habang ginagawa ang FB Live hanggang nabasa na lang nila ang comments. Yung video po ay diretsong naka-upload sa Facebook. Wala nga po akong kopya sa sarili. Kung akala nyo po na ito ay inedit para mapag-usapan lamang, kayo na pong bahala. Barangay Captain sa loob ng 3 termino ng Barangay Corazon de Jesus, si Ruel. Pero nung nakaraang taon, inatake siya sa puso, kaya Nako. sumailalim sa angioplasty. Pero 4 na araw bago ang kanyang ika-48th birthday, nito lang October 12, muli na naman siyang inatake. Marami kaming kumain. Siya lang yung nahuli. Yung mga may nararamdaman dyan, magpa-check up na kayo. Kaya yung kumanood ng mga ganito, yung may mga inaatake, tatakot din ako eh. Alam niyo ba, may napanood din ako, napabili ako ng treadmill eh, ng installment. Takot ako eh. 'Di ba? Kasi ang ginagawa ko lang, 'di ba, lalabas ako magtatrabaho ako, maghahanap akong kliyente. Then uwi ako ng bahay, matutulog ako. Parang wala akong masyadong movement kasi ngayon eh. Yung exploration naman, hindi naman madalas mangyari yun eh. Bumili akong treadmill. Takot ako eh. 'Di ba? Ngayon pa lang yung mga dyan, yung mga kinakain nyo. 'Di ba? Wag masyadong yung mga matataba. Ganito ang rule natin, mga kababayan ko. Wag na tong katatakutan. Pagka kayo ay umabot ng let's say 30 years old kayo, wala kayong sakit.
Then, tumungtong kayo ng 35, wala pa rin kayong sakit. After nun, magtino na kayo. Huwag na kayong uminom, manigarilyo, lahat ng mga masasama i-quit nyo na. Dahil pagtungtong nyo ng 40, sisingilin na kayo lahat niyan. Diba? Maaring hindi pa mag-manifest ngayon. Alam mo kung saan ko na ano yan? Saan ko na parang nakuha yan ng yung realization na yan kay Sir Lance. Kasi si Sir Lance healthy yun eh. I don't know, you know, meaning medyo hindi mo makikita sa katawan ni Sir Lance na may problem eh. Pagtungtong niya ng 40, dun lumabas yung kidney failure niya eh. Diba? Kaya yung mga mahihilig mag soft drinks dyan, akala nyo, okay naman ako eh. Wala naman akong ano eh. Okay naman ako eh. Nako. Number 1 lason dyan, soft drinks. Number 1 yun. Yung kanin kasi, tayo kasi mga Pilipino, wala nang thrill kumain pag walang kanin eh, no? Parang lahat ng kakain, alam mo ba yung kahit marami kang kinain tapos walang kanin, alam mo yung parang hindi ka nabubusog? Parang hindi ka satisfied sa kinain mo pag walang kanin yung kinain mo. Yun kasi ang ano sa ating mga Pinoy eh, no? Hindi siguro pwede yung kanin, no? Pwede yun, pero gamitin mo. Let's say marami kang kinain na kanin ngayon, maglakad ka maghapon. Magtatatakbo ka, magbasketball ka. At least nagamit mo yung kinain mo. Pero yung wala ka namang gagawin tapos ang dami mong kakainin, lalo na sa gabi pa, yung matutulog ka rin lang naman, tapos ang dami mo pang kinain. Diba? Ako. Kaya isa rin yan sa reason ba't ayaw kong manood ng channel ni Doc Willie Ong eh. Binlock ko na nga yung yung channel ni Doc Willie Ong. Lahat ng pinaka nakakatakot na channel, kaya kong panoorin eh. Pero sa channel ni Doc Willie Ong, takot na takot talaga ako eh. Pag pinanood mo doon, nakalagay doon, mga palatandaan na ikaw ay may problema sa ganito. Tapos syempre yung mga symptoms na sasabihin niya, mararamdaman mo din. Doon din ako pinagalitan ng nanay ko eh, nung nirefer ko yung sabi ko, Mami, kung tamad ka magpa-check up, panoorin mo lang kay Doc Willie Ong. Nai-stress daw siya pagka pinapanood niya si Doc Willie Ong eh. Ay, nako. Pero seryoso, pagtungtong nyo ng 35 or wala pa kayo nararamdaman, no? Kahit pagtungtong nyo ng 40, baguhin nyo na yung lifestyle nyo. Kung kayo ay matakaw kumain ng mga pinirito, yan, mga noodles, pag kasi madalian no? Madali kasing lutuin yung noodles eh. Pansit Canton ako madalas eh. Diba? Siguro gawin nyo na lang, bawian yung tubig. Ang pinakamaganda talaga tubig. Madaming tubig. Diba? Walang chance na may mag-form ng bato sa kidney mo pag madalas ka tubig. Huwag nyong gawin tubig ang soft drinks. Or kahit anong may kulay na inumin. Then after nun, nagbibiruan pa kami na may papakilala sa sekretary namin. Maya-maya tumahimik lang siya. Pag tahimik niya, nilapag niya yung phone niya sa table, umapit siya, umikit siya, then pagdilat niya, bumagsak na siya. Yun na yung huling kita ko sa kanya, yung pagbagsak niya talaga. So hanggang nasa ospital siya, nire-revive namin siya hanggang 45 minutes. Hindi na po talaga pwede, kaya talagang ibinigay na lang namin kahit masakit. Pag naiinis ako sa kanya kasi late na siya umuwi, hindi ko siya pinapansin. Ayoko siyang kausapin dahil galit ako sa kanya dahil nagsiselos ako sa mga attention na binibigay niya sa mga tao. Yung 100% ng oras niya is parang 10% lang para sa amin. Pero believe ako sa Politiko kasi asawa mo eh. kanya Diba? kasi good provider siya sa amin, lalo na sa mga anak niya. Sa FB Live na ito, sa isang burol, ang mukha raw ng isang bisita. Tila napalitan ng mukha ng mismong pinaglalamayan na si Kapitan Ruel. Siya si Martin, nakatatandang kapatid ni Ruel na nakunan sa video. Eh kapatid naman pala eh, anak ng patola. Talagang kamukha mo yan. Wala
Wala naman daw naramdamang kakatwa o kakaiba nung sandaling yon. Pero kinilabutan siya nung napanood daw niya ang video. Bagamat may pagkakahawig daw sila. Oo, magkamukha kayo, oh. Magkapatid kayo eh. Kanyang kapatid na namayapa, pinagdidiinan ni Martin. Malabong mukha niya ito. Sabi ko, i-focus mo nga. Nung fino-focus, talagang kapatid ko eh. Hindi ako eh. Hindi, yung pagngiti mo na yan, oh. Tinan niyo yung ngiti na yan, ha. Yung ngiti na yan, markahan nyo sa isip nyo. Tapos pag ililipat natin, ngumiti ka kasi eh. Siyempre parehas kayo ng ano nun. Saan na ba yun? Tingnan niyo yung ngiti na yan, ha. O, kumpara nyo dito. Same kayo eh. Magkapatid kayo kasi hindi ano yon, lalo na tapos dito pa sa video na to. Wala Dito sa video na to distorted pa. Nakadagdag pa yun ng ano. daw naramdamang kakatwa o kakaiba nung sandaling yon. Pero kinilabutan siya nung napanood daw niya ang video. Bagamat may pagkakahawig Diyos ko naman. Confirmation bias na lang to. sila, kanyang kapatid. Ipipilit pa rin to. Nagdidiinan ni Martin. Malabong mukha niya ito. Sabi ko, i-focus mo nga. Nung fino-focus, talagang kapatid ko eh. Hindi ako eh. Kasi wala namang sungke. Nung malayo, sabi ko, ako yan. Pina-zoom ko ulit, sabi ko, hindi talaga ako yan eh. Si Ruel yan, yung kapatid ko. Medyo pipi ang mukha ko at wala akong sungke. Tapos Wala ka sungke, yung ngipin mo meron eh. Pati yung ngipin mo. maliliit. Yung gumanon sa sa picture sa video is maputi na mataba. Ipinakita namin sa isang video expert Puti na mataba daw. kuha sa FB Live. I think ang nakita ko doon is same person. Kung may kapatid din kasi siya on that video na nag-reflect doon sa side, malaki ang chance magiging magkamukha sila on for many sides. Pero ang pinakamalaki ko kasi naging consideration doon is yung ngipin. Most common ng mga videos na dumarating are in a bad quality talaga. And syempre in bad qualities kasi you tend to think of many things. Sinasabi nga namin, nagpakita o sumama sa amin si Ruel, ay talagang kapansin-pansin. Nagulat as the same time kinilabutan. Ganito kasi nangyari doon. Nagkaroon kasi ng psychological priming eh. Kung walang nag-ingay na nakita nila yung kabarkada, yung kaklase nyo, wala nag-ingay, oy si Ruel nakita. Pag walang nag-insinuate nun, hindi naman mapapansin yan eh. Nagkaroon lang ng big deal kasi nagkaroon ng psychological priming na, oy makikita nyo si ano dyan, si Ruel dyan. Nakita nga lang lahat, di ba? Kasi parang naramdaman ko na siya na. At yun kasi yung hiningi ko sa kanya na sign na masaya ka ba dyan? Kung masaya ka, magparamdam ka sa akin. So I think yun na yun. Parang pinahiwatig niya na huwag na kaming malungkot. 'Di ba? Yung sinasabi mo na wag na kayong malungkot, wag na ano na lang yun eh. Confirmation bias na lang yun eh. Hindi naman talaga sinabi ng ano yun eh nung kaluluwa nung namatay. Iniisip nyo na lang yun, ayun yung sinabi. Para sa akin message nun, salamat. Diba? Para sa akin yung message nun. Kayo na lang yung nag-iimbento ng ano eh ng message doon. At marami palang nagmamahal sa akin. Ano pa man ang Dahil doon sa ngiti na yon, sinabi niya yun na salamat, marami nagmamahal sa akin. naramdaman, nakita sa video o kanilang interpretasyon o guni-guni pa. Mabuting hindi nila malilimot ang pumanaw, lalo pat marami itong naiwang Facebook memories. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po yung pag-uusapan natin gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.